Ang sinasabi po may kayo na po ang humusga. Panoorin po ninyo paano niya sinasabi yung pagsabi niya hindi siya magmumura at magdarasal tayo. Ayan po mga kababayan. Pati yung pagdarasal mga kababayan, sinalaula na ni Sarah. Ewan ko kung ano ang magiging reaksyon nito ng CBCP. Iniintay pa natin kung ano yung magiging reaksyon mga kababayan ng church sa ganitong uri ng kampanya na dinala na sa kanal ni Sara Duterte. At pati yung pagpanalangin mga kababayan sa Santo Papa, ginamit. Hello po mga kababayan, 15 days, election na po. Kaya personal ko na po na nire-recommenda sa inyo. I-number 1 po natin si Benhur Abalos, Secretary Benhur Abalos. Siya po yung pinakakwalipikado sa mga kandidato sa pagkasenador. Napakalawak yung kanya pong karanasan sa paglilingkod bayan. At siya po yung magiging talagang katuwang ng ating Pangulong Bongbong Marcos para masiguro po ang pagkain dito sa ating bansa. Yan po si Benhur Abalos, mga kababayan. Solid Benhur Abalos po tayo. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA kasi tinanggal ito ng rice tariffication. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta open kasi hindi lang pwede ibenta, nakalagay ito sa batas, i-impact lamang nila buffering in terms of calamity. They can only sell it if there is a rice emergency. At tanggalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas, walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya lang magsasaka, masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Hindi ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tariffication. Ako po si Benhur Abalos, ang inyong solid na public servant. Solid po ako naging mayor. Solid na MMDA chairman at solid na DILG secretary. Solid po akong nag-ayos ng gulo para mas mahusay ang public service. Bawas krimen at may peace and order. Solid po magtatrabaho sa Senado para masigtas, mas may trabaho at solid ang ating kinabukasan. Benhur Abalos, number 1 sa balota, solid sa Senado. Basta solid po tayo. Benhur Abalos, number 1 sa Senado po. Ngayon, bago natin pag-usapan yung mga topics natin kasi nag-react na po sa masasamang mga salita, pagbabanta, pambabalahura, yung sinasabi pong gutter politics ni Sara, kaya daw niyang lumaban sa kanal. Ngayon, ayaw ng patulan po ni Manila Congressman Joel Chua. Ayaw niyang bumaba sa level ni Sara Duterte. But before natin pag-usapan mga kababayan, dito muna tayo sa ating joke time, kwentong katatawanan para at least ma-relax tayo po. Padala ni Mark Ryan. Ito yung yung kwentong payabangan ng magaling na lola. Ang pangalan ng mga karakter si Diggs, si Bat, si Bongo. Yun ang nilagay dito. Yan Diggs, Bato, and Bongo. Diggs, Bats na lang at Bong. Ba't kasi napili ninyo pa yung mga pangalan na yun? Sabi ni Diggs, yung lola ko, 80 anyos na, talagang malakas pa siya. Nagagawa pa niya na mag-jogging 10 kilometers sa umaga. Sabi naman ni Bato, yung lola ko, mas magaling sa lola mo. Yung lola ko, 90 years old, kaya pa niyang umakyat ng nyog, una ang paa. Ba't hindi? Baliktad. Una yung paa.
Nasa itaas ang paa. Sabi ni Bong, wala yan na lola nyo sa lola ko. Sabi ng dalawa, bakit naman? Nasaan ba yung lola mo? Nasa ospital niya. Nasa ospital? Anong ginagawa ng lola mo? Sabi mo, yung lola mo mas magaling sa lola namin pagkatapos nasa ospital. Ilan na ba yung edad ng lola mo? 109 anya. Pero yung lola ko, 109 years old na. Nasa ospital ngayon. Nagpapagaling kasi ng sugat. Ano anya nangyari? Bakit nagkasugat? Nasisaryan anya. Nanganak anya kasi yung lola ko. Sisaryan kasi kambal. Matindi talaga po, ano? Saan ka nakakita ang 109 years old mga kababayan? Nanganak si Saryan. Anyway, joke man lang po. Matik na 200 pesos. Kasali ka na rin sa ating monthly raffle draw. Pag nabunot yung pangalan nyo, 5,000 pesos yung cash prize. Pag hindi, qualified ka pa rin sa December. Sa grand draw natin, 10,000 pesos na yung cash prize. Ito na siya. Balikan natin mga kababayan yung kwento tungkol kay Sara kasi nag-react na po si Representative Joel Chua. Ayaw ng patulan ni Congressman Chua si Sara kasi matindi po yung mga. Hindi ko na tinapos. Nire-reply ko sana. Kaya lang grabe yung mga pagmumura ni Sara at pagbabanta. Sabi ko nga mga kababayan, hindi na tayo nagtaka kung mismong yung ating Pangulo, First Lady Lisa, tapos si Martin Romualdez, pinagabantaan na papatayin niya, kumontrata na siya at no joke, ano pa yung asahan natin? Yung ating Pangulo pinagmumura, ano pang asahan natin na hindi gawin ulit? At ngayon, ang subject ng ganyang pagmumura, pagbabanta, yung congressman ng Manila, si Joel Chua, si Valeriano po, nilait. Si Chua naman po, sinabihan yung kapartido nilang si Apple, Nieto, na tumatakbo against Joel Chua. Pangalan kasi Apple, bigyan na niya kita ng Apple, tapos isaksak mo sa bibig, sa bunganga ni Chua, hanggang mabilao ka na niya at mamatay. Matindi po. Tapos nagyabang si Sara, kayang-kaya ko anya na lumaban sa inyo sa kanal. Ganoon mga kababayan yung ginawa ni Sara sa Manila. O ngayon, hindi lang pala si Valeriano, inubos po yung mga congressmen, pati si Benny Abante, nilait ng todo po. Mamaya ibigay ko po sa inyo yung panglalait po ni Sara Duterte. Walang plataforma po na sinasabi kung ano ang plataforma ng kanyang kinakampanyang mga kandidato. Yung kandidato sa pagkasenador na PDP laban, wala siyang diskusyon sa kung ano ang plano. Sige lang po ang pagmumura at panlalait. Kaya sabi po ni Joel Chua, mangampanya na lang anya ako kaysa patulan ko ang mga remarks ni Sara Duterte. Yan sabi dito sa balita ng Inquirer. Manila 3rd District Representative Joel Chua prefers to focus on his re-election bid rather than discuss Vice President Sara Duterte's derogatory remark about shoving an apple down in his throat until he dies. Kasi pag pinatulan ni Joel Chua si Sara, so lalabas, bumababa mga kababayan si Joel Chua sa level ni Sara na gustong kaladkarin ang kampanya. Hindi nga gustong kinaladkad na po niya sa kampanya ay yung kampanya sa level ng kanal. Gutter politics ang ginagamit mga kababayan na strategy ni Sara. Makuha lang yung atensyon ng mga botante. Kaya nga po sabi ng isang kandidato para senador yung vlogger na si Mark Gamboa, baka niya imbis makatulong si Sara Duterte sa kampanya ni Isko Moreno sa Manila, tumatakbong mayor, baka niya makaapekto pa, makasama pa. Dinisplay ni Sara Duterte yung picture ni Abante na nakalabas yung bibig, yung dila. Yung mga pinapakalat po na mga supporters ni Sara, yun ang ginamit ni Sara doon sa kampanya. Yeah. Mark Gamboa's post
16 hours ago, sabi niya, parang nakakasama pa yung ganito sa mga kandidato ng Your Miss Choice. Makakuha ng simpatya pa yung mga binubuli na congressman. Yan ang report ng Diwar. Sabi dito, Abante Radyo, Vice President Sara Duterte sinabihan na walang respeto si Manila 6th District Congressman Benny Abante. Kasabay nito ang pagpapakita ng litrato na nakalabas ang dila ng kongresista sa campaign rally sa Punta Santa Ana, Manila. Grabe po, matindi. Ito yung mga reaksyon ng mga tao po. Sabi ni Cecil Pistaño, nag-body shaming pa siya. Sinabihan na wala daw lieg yung congressman. Pinagtawanan si Valeriano Miniminya nito ni Cecil. Congressman Valeriano, at ginaya pa yung boses parang batang nambubuli. Anong klaseng BP yan? Sabi ni Vine Magpayo, shameless na BP, nakakaya na siya. She really need to see a doctor. Sabi pa niya, nakikita ko nang nasa loob siya ng mental hospital. Sabi ni Mabs Sarb, sila pwedeng mambastos kapag sa kanila ginawa, galit na galit, political persecution daw. Sabi ni Crisanto Santiago, respect please, that man is a pastor and with good deeds, not right na yurme. You should think twice, dapat may prinsipyo ka na sa part na yan. Sabi ni Romeo Bardahe, walang kaklas-klas, pangbasura yung argumento niya. Iba yung pagsasabi ng katotohanan sa simpleng paninira lang. Ito ang walang kasensens. Pinagagawa niya, parang bata lang, kaysa sagutin yung mga katanungan sa kanya about confidential funds. Sabi nitong hindi maintindihan yung pangalan, binababoy niya na lahat, pero si Trillanes di pa niya binaboy. Name it, Castro, Hontiveros, lahat congressmen, Marcos, Lisa, Romualdez, binababoy na niya. Si Trillanes na lang, hindi, samantalang si Trillanes pinakang nagpabagsak sa kanyang pamilya. Sabi ni Losito Chavez, a kiss of death. So parang tama yung sinabi ni Mark Gamboa na imbis makatulong pa sa kampanya, makasama pa. Backfire yan, mga kababayan, pag ganyan po. Tapos nanalangin muna si Sara doon sa isang distrito sa kampanya. Pero yung pagpanalangin niya, hindi seryoso. Hindi na daw siya magmumura muna. Kasi gusto niyang ipanalangin si Santo Papa. No more cursing. BP Sara prays for Pope Francis during Manila campaign sortie. Yan sabi niya. Kaya hindi ako magmumura ngayon. Gagamitan ko po kayo ng pagdarasal. She told the crowd during Manila mayoralty candidate Isko Moreno's campaign sortie kahapon. Unahin po natin ang pagdarasal sa kaluluwa ni Pope Francis dahil namatay po ang ating Pope at kailangan nating magdasal. Abang sinasabi po, may kayo na po ang humusga. Panoorin po ninyo paano niya sinasabi yung pagsabi niya hindi siya magmumura at magdarasal tayo. Ayan po mga kababayan. Gusto ninyo ay nagdarasal ang inyong congressman. Kaya hindi po ako magmumura dito ngayon. Gagamitan ko po kayo ng pagdarasal. Unahin na po natin. Seryoso ito. Amen. Pati yung pagdarasal mga kababayan, sinalaula na ni Sara. Ewan ko kung ano ang magiging reaksyon nito ng CBCP. Iniintay pa natin kung ano yung magiging reaksyon mga kababayan ng church sa ganitong uri ng kampanya na dinala na sa kanal ni Sara Duterte. At pati yung pagpanalangin mga kababayan sa Santo Papa, ginamit niya. Yan may pangiti-ngiti siya, hindi daw siya magmumura. Unahin na po natin ang pagdarasal para sa kaluluwa ni Pope Francis. Dahil namatay po ang ating Pope at kailangan natin na magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we pray for the eternal repose of the soul of our beloved Pope Francis. May you grant him eternal rest beside you, O
ano tingin ninyo po mga Katoliko, mga mamamayan ng Maynila at ng buong Pilipinas? Sabi ng mga nag-react, like father, like daughter. Si Digong binastos na ang Pope. Tapos si Sarah, si Joel Chua. Hi guys, napakabastos ng pamilyang ito. Kailan kayo magigising? Please wake up. Mga kababayan po, please. Sabi ng isa pa, ayan kasi nasa dahig na yung BP. Pinauwi nyo pa dito. Sabi ni Nadsim, hoy, alalahanin mo, minura ng tatay mo, si Papa Francisco. Sabi ni Dante, nagising na ang mga Katoliko dahil sa panlalait ng ama mo at sana makita din ito sa balota sa eleksyon nang matigil na kaplastikan ng pamilya mo. Sabi ni Noti Bugwin, kaplastikan. Sabi ni Maria Cristina Picson, Tabao, ang nagmura kay Pope Francis nakakulong na sa dahig, yung tatay mo. Sabi ni Polite Maverick, dapat talaga hindi na magmura, explain mo muna nilustay mo, oy. Sabi ni Walren Alaisios, di bagay, nakakakilabot. Sabi ni Rain Manalo, galing sa ilong, napaka-ipokrita. Sabi ni Philip John II, this program is brought to you by Orocan, ang plastic na walastik. Sabi ni Bots Payag, parang pang-eleksyon lang yata yan. Masasama ang reaksyon po ng mga tao. Yan. Sabi ni Goy Hikban, patawa talaga tong si Grace Piatos. Sabi ni Abigail, Tupperware ka inday. Sabi ni Ronnie Nunez Arojado, nangilabot naman ako sa pagdarasal niya. Sabi ni Ed Castro, salamang ka queen. Sabi ni Javier Alexis Castillo, malala ka na inday sayad. Sabi ni Javier Alexis Castillo, di ba siya yung tuwang-tuwa nung minura ni Duterte si Pope Francis? Tapos ngayon, biglang lungkot sa pagkamatay ni Pope Francis. Sabi ni Cloyd Grisuela, anak ng Antikristo, Antichrist, style mo, doon ka sa kabilang grupo at sila ang pinapalakas mo. Sabi ni Jing Putput, yan, napala mo, bastos ka kasi, dapat lang talaga bastosin ka. Alang nakukuha sa'yo kundi kanigahan, kaya lahat ng supporters mo, puro paninira ang alam. Lahat mga negative po ang naging reaction. Sabi ni Abdel Nahid Moreno, Dublicara, a public official whose term has been defined by inaction, negativity, and toxic rhetoric. Our country deserves leaders who uplift and deliver, not those who perpetuate failure and division. Sabi ni Vaya Dagmante Bersola, may Diyos na pala itong si Piatos. Sabi ni Mike Ak-Ak, natutong magdasal, baka ma-impeach. We love our BP. Yan. Bin Kate Line, what a hypocrite. Di bagay sa'yo, saraulo. Itong we love our BP, kwan ito, sarcasm. Sabi ni Bernie Stanislao Tolentino, puro kaplastikan lang, alam mo, walang sinseridad sa mga pananalita mo at kilos, kaya walang maniniwala sa'yo. Sabi ni Sercos Ondras, Pope ka dyan, hindi naman kayo Katolik, alis dyan, oy. Sabi ni Magnolia Salcedo Soleta, baliw. Noy Crisol, tuwang-tuwa naman yung mga bobo sa BP nilang walang kwenta. Tapos ito yung pagmumura ni Inday sa ating Pangulo, pagbabanta. Sabi ng isa pa rito, si Mark Page Roma, nagdarasal ang bro, ha ha ha. Sabi ni Rico Boy Tixon, Gatmaitan, plastic Orocan, nagdadasal pala sa dos yung rayna ng impyerno. Baka masunog ka dyan, Inday Sayad. Sabi ni Robert Kim Doronila, ganyan na lang kaya ni Sara Lustay na gawin, maging anay ng lipunan, napakawalang kwentang BP. Nakakasuka. Sabi ni Felix Pangon, parang baliw. Sabi ni Darwin Torres Bautista, quoting John 8:44, ye are of your father the devil, in the lust of your father
ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. Sa makikita ninyo, halos wala na netizen ang pumapabor po sa ginagawa ni Sara. So, backfire lahat. Yung mga pambabalahura ni Sara sa kampanya doon sa Manila, sabi nga po ni Mark Gamboa, baka imbis makatulong, makasama pa sa kampanya ni Isko. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.